Dr. Bakhtiar Baram, maraming salamat sa eksklusibong panayam na ito para sa E24 News English. 3 beses ka na napunta sa Gaza noong 2009, 2019 at 2024 sa mga unang yugto ng digmaan. Habang nakakulong, pinahirapan ka at inakusahan ng Hamas na isa kang espiyang Israeli. Bakit mo piniling magsalita ngayon sa E24 News English? At sino ang nagpahirap sa'yo? Talaga, nung araw na yon, ako ay sa tapat ng dorminder o ospital ng Kamal Adwan. Ako ay ikatlong araw ko na sa Hilagang Gaza. Bumibili ako ng falafel at bumalik ako at nasa harap ako ng unit ng emerhensya sa loob ng Kamal Adwan, kumakain ng falafel ko. At biglang may lalaking pumasok na nakaitim na damit, parang mga militante ng Hamas. At tinawag niya akong espiyang Israeli. At bigla, Maraming tao. Naglalakad ang mga kabataan nang walang dala. Ngunit nananatili sila sa ospital dahil ligtas doon at hindi bobombahin. Kaya nag-uusap sila doon palagi. Nag-iikot sa ospital. Maraming kabataan, siguro 12 nang o mahigit 100 ang dumating. Pinalibutan ako at may nanakit sa akin. May isang nagtangkang maghagis ng bato sa akin. At ganon, talagang natakot ako noon dahil iniintay ko kung kailan nila ako papatayin. Parang ganon. At pagkatapos noon, yung lalaking nakaitim, tinanong niya ako, anong pangalan mo? Sabi ko, ang pangalan ko ay Bahya. Kaya nagsimulang tumawa siya dahil pangalan iyon ng isang Kurdish. Sabi niya, hindi pangalan ng tao yon. Sabi ko, Kurdish na pangalan yon. Ang mga Kurd ay mga tao rin. Pagkatapos noon, sinubukan niyang itulak ako at palayasin ako palabas ng ospital. Tumanggi ako kasi sinabi kong bawal mo gawin yan. Dumating ako sa ilalim ng payo ng United Nations at sa parehong oras. WHO, At sa parehong oras. kalusugan ng Gaza at alam pa nga ng Hamas tungkol sa akin at hawak nila ang lahat. ng impormasyon tungkol sa akin. Pero nagtangka pa rin siya. Pero ako tumanggi. Kaya pagkatapos noon, itinulak niya ako sa isang kwarto sa likod ng consultation o outpatient unit malapit sa mga electric generator doon. Nang pumasok ako sa kwarto, nakita ko na ang kwarto ay talagang para sa pagpapahirap dahil ang pinto nito ay parang pinto ng kulungan na isinasara mula sa labas at loob. At may mga bintana at rehas na maaring ginamit na noon para sa pagpapahirap. Magtedong, At alam ko nun pa, isang araw na may 2 kabataang pinatay pero hindi ko alam noon. Sa parehong kwarto yon. At ang kanilang mga bangkay ay itinapon sa isang puting station car ng mga 2 araw hanggang sa naamoy na namin ang kanilang mga katawan sa loob ng kotse. Kaya idinokumento mo ang mga aktibidad ng Hamas sa mga ospital sa Gaza. Sabihin kung ano mismong nasaksihan mo. isang militanteng Hamas sa loob ng ospital ang nagpapahirap sa akin sa loob ng silid at binugbog ako. Ilang beses din niya akong tinangkang patayin. Sinabi niya sa akin na papatayin niya ako gamit ang kanyang baril. Kaya miyembro siya ng Hamas at nasa loob siya ng ospital. At kahit pagkatapos noon nang malaman ng manager ng ospital na si Hossam Abu Safia ang tungkol doon, nagalit siya ng husto. Sinubukan niyang tanggalin siya sa trabaho dahil sinuportahan ng 11 gwardiya ng ospital ang taong iyon para pahirapan ako. Naging kakampi pa nila siya pagkatapos. Kaya sinabi ni Dr. Hassan sa kanila kung paano nangyari yon sa ospital ko na ang mga gwardiya ko mismo, ang sarili kong gwardiya sa ospital ay gumawa ng ganung bagay. Kaya sinabi niya sa kanila na simula bukas, lahat ay uwi na at papalitan ko ang team. Pero hindi sila kailanman napalitan dahil ang mga militante ng Hamas sa loob ang naglagay ng gas na ito sa ospital. Sila ay mga militante ng Hamas. Nagtatrabaho sila doon. Pagkatapos noon, labis nang naiya si Dr. Hassan na wala siyang nagawa. Kaya palagi nagtatawanan ng mga lalaki ito tuwing lumalabas ako sa outpatient araw-araw.
Sinasabi nila na nandito pa rin kami. Sinasabi nila sa akin, ang ginawa namin laban sa iyo. Pero nandito pa rin kami sa ospital at nananatili kami dito. Pero si Dr. Baram, ang Doctors Without Borders at mga opisyal ng UN ay nagsasabing kabaligtaran o hindi sila lubos na kumbinsido sa realidad na inilalarawan mo. Paano ka tumugon dun? Meron akong mga material mula sa aking organisasyon at meron din akong material mula sa pinuno ng otoridad sa kalusugan ng Gaza na siya ay mula sa Hamas, si Dr. Muir Darzaki. Sumulat siya sa akin, humihingi kami ng paumanhin dahil pinahirapan ka namin sa ospital. Mayroon na pong nakasulat na mensahe mula sa aking organisasyon at nakasulat ding mensahe mula sa Hamas sa parehong oras. Kaya kung sabihin ng United Nations na ako ay sinungaling, kaya nagsisinungaling ang United Nations. Para sa akin, ang United Nations o kahit itong para sa akin parang supermarket ang organisasyon dahil hindi ko ito nakita noong bata pa ako. Ako ay pinahirapan at pinatay sa Kurdistan. Alika at tulungan mo ako. Kaya alam mo, hindi ito desisyon ng United Nations. Ito. Isang katotohanan. Noong ako'y pinahirapan, nasaan ang United Nations sa Gaza? Wala akong nakita na United Nations o kahit sino sa kanila. Kaya wala akong pakialam sa sinasabi ng United Nations. Ang United Nations, gaya ng sinabi ko sa iyo, ay parang supermarket lang o tindahan para ibenta ang kanilang mga kagamitan. Kaya hindi ko masyadong iniintindi yon dahil mas mahalaga sa akin ang nararamdaman ko. Mas mahalaga sa akin ang nararamdaman ng 8 buwang gulang na batang Israeli na dinala ng Hamas sa tunnel at pinatay. Hindi kasama ang UN sa panel na yon. Hindi kayang ibigay ng UN ang sakit na yon. Ang naranasan niya. Kasama ang kanyang kapatid. 4 na taong gulang sa lagusang iyon. Kaya wala akong pakialam doon. Ang mahalaga sa akin ay ang aking puso, ang aking sakit. Lumalampas ka pa ron at inaakusahan ang grupong terorista ng sexual na pang-aabuso. Pwede mo bang ipaliwanag pa ito? Oo. Dahil nung araw na yon, nang dinakip nila ako, nang dinala nila ako para arestuhin, nakikipaglaban ako sa isang doktor, isa sa aming kasamahang doktor, na nang aabuso ng sexual sa isa sa mga nurse. At sa parehong oras, sinabi sa amin ng WHO 1 oras bago ako pumasok sa Gaza, habang nasa Cairo pa ako, na kailangan naming ipaalam sa WHO ang anumang sexual na pang-aabuso. Pero nang sinabi ko yon sa taong yon at sa aking organisasyon, kinagabihan, hapon dumating ang Hamas at dinakip ako at pinahirapan dahil doon. Kaya ang aking organisasyon ay walang sinabi tungkol doon, tungkol sa pagpapahirap sa akin. Hindi kailanman nagsagawa ng investigasyon ang ating organisasyon tungkol sa sexual na pang-aabuso. Sinabi ng aking organisasyon na huwag ko munang sabihin sa WHO dahil may internal na investigasyon kami. At pagkatapos na nito, sasabihin sa WHO. At ito ay labag sa mga patakaran ng WHO dahil sangkot dito ang aming organisasyon dahil isa sa aming mga miyembro ang may gawa nito. Kaya hindi sila dapat magsagawa ng anumang investigasyon tungkol doon. WHO ang may tungkulin sa investigasyong yon. Kaya ang aming organisasyon, nilampasan nila ang patakaran ng WSO. Kaya na sinasabi ko sa iyo na ang mga bagay na ito, hindi ko masyadong pinapansin yan. Alam naming lahat sa aking organisasyon na sa ika-4 na palapag ng Nasser al-Auda sa Jabalia, may kwarto para sa mga militante ng Hamas. Ginagamit nila iyon bilang silungan sa itaas ng aming kwarto. Palagi kang pumupunta ron noon para kumuha ng internet mula sa Israel dahil mahina pa noon ang internet. Kaya nakita namin silang araw-araw bumabalik tuwing umaga kasama ang kanilang Itim na mga damit. madumi. At nilaban nila ang mga iyon. Nilaban ang kanilang mga sapatos sa bintana at pagkatapos noon sila ay umalis. At sila ay lumabas muli. Kaya sa mga ospital, alam mo, tanging ang mga medical staff sa espesyalistang serbisyong medical lamang. Ang ibang bahagi ng ospital ay mga militante ng Hamas tulad ng tagalinis, electrician, technician at gas. Lahat sila mga militante ng Hamas. At makikita mo ito, malinaw mo makikita ito saan man sa bawat ospital. Pero alam mo, napakalakas na talaga ng propaganda na yon.
Kapag nagsalita ka laban doon, tiyak kang aatakihin ng lahat. Pero kahit nasubukan mong protektahan ang iyong pasyente sa Gaza, ang iyong Palestino, ang batang Palestino, protektahan sila, ikaw pa rin ay mapaparatangan na masama kang tao. Dr. Abaram, maraming salamat muli sa eksklusibong panayam na ito. At ipaalam mo sa ating mga manonood na malapit ka nang maglatala ng isang libro tungkol sa iyong kwento, ang kwentong nasaksiyan mo sa loob ng Gaza Strip.